Hi Wanderers! Welcome to Visa Mo Wonder Ko. This is Amy and I am the owner of UniWonder Travel and Tours. And today, pag-uusapan natin ano ba ang ganap during the interview, yung mismong araw ng interview ninyo. Pag-usapan natin yan because this is on my own experience. Sinamahan ko ang mga anak ko on the interview. And it's a good thing na nakapasok ako sa loob kaya may i-share ko talaga sa inyo kung ano ba talaga ang mga pangyayari. So, before that, please like and share and subscribe this video para marami pa po kaming ma-share ng mga visa tips sa inyong lahat. So tara, pag-usapan na natin. Okay, ganito yan Wanderers. On the day of the interview, umaga yan. Ang aming oras is 9 o'clock in the morning. So I was hoping na masasamahan ko sila because yung son ko was then 17 years old, so minor. So hindi ko alam kung papayagan akong pumasok sa loob kasi kasama niya yung ate niya, which is already 20 plus years old. So syempre may adult na nakasama. I'm not really sure kung papayagan pa akong pumasok sa loob ng embassy. So this is what we did, ano. In the morning, we prepared. Taga Marikina kami, so umalis talaga kami in a way na dadating kami doon ng 1 hour before the interview time. Before, we were just suggesting as a travel agent na 15 minutes bago mag-interview time dumating kasi walang tambayan sa labas. But fortunately, nung sinamahan ko yung mga anak ko, na-discover ko na kahit maaga pala kayong dumating, merong pwesto sa loob na pwede kayong maghintay. So hindi nyo na kailangan tumambay sa labas, papasukin na kayo sa loob para makapaghintay doon ng turn ng oras ninyo. So eto na, sumakay na kami sa car namin, of course, and may kasama na rin kaming driver para doon namin iiwanan yung mga cellphone namin kasi bawal po sa loob ang mga gadgets, mobile phone, lahat ng electronics bawal. So kung wala kayong driver and wala kayong pag-iiwanan, meron pong mga tao sa labas offering na i-safekeep yung inyong mga belongings. Based on experience, okay naman, nakikita ko na maraming nagpapaiwan doon, pero syempre yun ay inyong own discretion kung gusto niyong mag-trust doon sa mga tao sa labas. Okay, so pagdating namin doon, 1 hour before, iniabot na namin ang passport namin, and nakita na, hinanap na ni guard, okay, ito na ang pangalan, and nakita niya na nandun yung pangalan ng mga kids ko, and then I was asking the guard, Kuya, pwede ko bang samahan sa loob dahil 17 years old ang anak ko, minor. And then sabi nung guard, okay, i-check po natin, and then upon checking, pinayagan akong pumasok sa loob. Please, come in, come in. There are mga malaking area dun sa labas, hindi pa mismo dun sa loob ng building na interview. Nasa open space ka pa sa labas and then naghihintay doon yung mga tao for their turn. So batch by batch yan, from 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock. So kami 9 o'clock, we were there at 8. So naghihintay muna kami doon. And then nung turn na namin, siguro like mga 15 minutes before 9 o'clock, we were asked to stand up and pumasok sa loob para maumpisahan na ang interview portion. So pagdating natin doon sa loob, makikita natin may iba-ibang pila. 3 pila ang makikita ninyo. The step 1 is for verification. So doon pumila kami ng mga anak ko. Pinakita namin yung passport. So basically, tiningnan nila yung confirmation page at saka yung passport. And then tinanong lang ng konti pero hindi pa ito yung American consul. So this is Filipino. And then tinanong lang nila anong purpose ng travel. So sinabi namin it's a leisure trip. And then the step 2 would be pupunta kayo sa kabilang pila wherein magba-biometrics kayo. So sa biometrics, pwedeng Pinoy, pwede ring hindi Pinoy. So sa case namin, hindi Pinoy yung nag-assist sa amin sa biometrics and they were all very friendly. Actually, they're very warm and they're very welcoming. So hindi ka kakabahan, magiging comfortable ka kasi well-guided yung mga nasa loob ng mga nag-guide ng mga guards. Talagang sinasabi nila, next step po dito. And then nakatayo ka lang doon, basically walang mga upuan. And then pagkapila mo sa biometrics, you will be directed naman na pumila. Eto na, dito na tayo sa crucial part, yung inaabangan nating lahat, yung interview. So dito may mga windows. Actually, dun sa unang 2 pila may mga windows din. And then dun sa pangatlo, may mga windows pa rin wherein makikita ninyo mismo ang mga consular officers na nag-i-interview sa mga aplikante. And take note, naririnig niyo yung interview. So wag kayong madi-discourage if ever na yung mga nauna sa inyo ay nade-deny na because you have to be confident. Tandaan nyo na pinaghandaan nyo ang araw na to. Kayo ay confident na, lahat ay dumaan na sa magandang application procedure. So, yung DS-160 mo, pulido na. Yung interview mo, na-master mo na yung mga sagot mo. So, pinaghandaan mo na yan. Kaya hindi ka dapat ma-discourage kung nakikita mo na may mga na-deny talaga dun sa unahan mo. I am confidently beautiful with a heart.
Thank you. So, pag tinanong ka ng consular officer dito sa interview na to, kailangan handa ka na rin. So, eto na, magpipila na yan. Hindi ka pwedeng pumili kung saang lane ka pupunta. You have just to follow the guard's decision or yung kanilang instruction kung saan ka pupunta. Sabihin niya sa'yo, ma'am dito, ma'am dito, ma'am dito. So, yung magkakapamilya, magkakasama. Basically, yung immediate family members, yun yung pwedeng magkakasama sa interview. Pero, pag hindi na immediate, meaning hindi magulang, hindi anak, sinaseparate nila. Like kung lola or apo, pamangkin, tito, yon, pinagsiseparate nila yon. So kami, dalawa yung anak ko na magpapa-interview. This is their first time also na kumuha ng US visa. So, eto yung nangyari. Pumila kami and then dun kami natapat dun sa nakita namin medyo strict siya. Pero hindi naman sobrang strict. Actually, mabait naman din siya. Very friendly sila magtanong. And then, nandun na kami sa harapan ng consul and they were asking my kids. So, dun pa lang sa portion na yon, sa scenario na yon, we were always telling the kids na ako bilang kanilang travel agent, con mama, nag-aral din naman po kami at pinaghandaan din namin yung interview portion na yon. So, ang tinanong sa mga anak ko right at that very moment, tinanong yung panganay ko muna, sabi niya, what is your job? So, dito kasi ang anak ko was just newly graduate that time. So, ang sinabi niya na nag-work siya sa Uniwonder Travel, which is my company, which is totoo naman na nag-work siya sa Uniwonder. And then, tinanong sa kanya ang kanyang job description. So, ibig sabihin, the consul officer wants to know kung talaga ba na nagtatrabaho itong tao na to sa company na dinideclare niya. So, nasagot ng maayos ang anak ko because napag-aralan na namin yan, itatanong sa kanya about the personal, about the job, about the family. So, yan, swak naman na tinanong sa kanya. Sunod na tinanong sa anak ko is, what was your favorite place that you've been to among all the countries that you've been to? So, dito, medyo confident din yung anak ko kasi pinag-aralan din namin yan kasi my daughter and my son has already been to different countries. Nag-Europe na sila and most places in Asia. So, alam na niya kung ano yung isasagot niya. So, she said it's Italy because yun naman talaga yung gusto niya, yung favorite country niya. And so the consul was smiling and was already satisfied with the way she answered it. And by the way, gusto ko lang din sabihin sa inyo na nung pumunta kami sa embassy, kami ay nakabihis ng maayos. Maganda yung mga suot namin, presentable. And kung ano yung pinoproject namin na sino kami, yun din ang nire-reflect namin in our appearance. So, syempre, with my profile, like I'm a business owner, and sila din naman, ang pinroject natin is maluwag yung kabuhayan namin because sila din ay nag-aral sa mga private school. And so, I let my kids really present themselves na in a way na they have a comfortable life as well. So, yun ang ginawa naming presentation para makita ng consul na even sa manners, even the way they talk, even the way they presented themselves na sila ay medyo may kakayahan sa buhay. So, yun yung projection namin na I think nakatulong ng malaki because with the appearance and the confirmation sa lahat ng sinulat namin sa DS-160, na-accept ng consul yung fact na sinasabi ng daughter ko. And then, dalawang question lang sa kanya. And then, happy na siguro yung consul, hindi na ulit siya tinanong. And then, came my son. My son is 17 years old. And sinabi ko na sa son ko na during this interview, hindi ka pwedeng magpa-rescue sa akin pag may itatanong sa'yo ang consul. Kung tinanong sa'yo ng consul yan, diretso sa'yo, itinanong diretso ka rin sasagot sa consul. And I noticed that the consul are really looking deeply into their eyes. Talagang eye-to-eye contact talaga ang labanan. Kasi they want really to know kung sincere ka ba at nagiging honest ka ba sa mga sinasabi mo. So ano ba yung tinanong sa son ko? The first question na tinanong sa kanya is, had your mother already went to the USA? So sabi ng anak ko, yes, she already went to the USA. So this is very unexpected. Actually, hindi namin inaral yon because we were focusing on the personal nila, yung kanilang own information at hindi yung sa akin. So medyo nagulat yung anak ko na tinanong siya. Hindi siya nagpahalata. My son was really so confident din dahil nag-aral din kami with the languages, body language, and manners. Sinabi niya na, yes sir, my mom already went to the USA. And ito pa, ang tinanong sa kanya na sunod,
when did your mother go to the USA? So this was really unexpected kasi sino ba naman ang mag-iisip na tatanungin ng konsulyo na kailan pumunta ako bilang nanay niya sa Amerika. So maybe the consul wants to know how well does my son know me. So parang ganun yung peg niya. So buti na lang my son's mind is so sharp that he immediately told na she went there before the pandemic, which was 2019. So naalala niya na nag-post pala ako sa Facebook na nag-Amerika ako noong 2019. So the consul was really satisfied and was just nodding and then parang smiling of approval. And then tinanong niya rin yung son ko na, what's the work of your father? Kasi syempre dalawa lang kami doon, kasama ako. So nag-iisip siya na saan ba ang tatay nito at anong ginagawa ng father. My son said my dad, which is the stepfather, has a film company in Germany and he's a German national. So with that answer, na-convince na si Consul na talagang very legit yung aming purpose na magta-travel kami just for the leisure trip na kasama ako, yung dad nila, and then yung mga kids. So ang ending, yes, nagkaroon kami ng visa, pero hindi namin yun maa-achieve kung hindi namin pinaghandaan ng maayos. So ngayon, dahil alam nyo na kung anong ginawa natin sa interview, and after pala nun, paano namin nalaman na nakapasa na, ang ginawa ni Consul, sinabi niya na congratulations, enjoy your trip to the USA, at binigay na po niya ang last words niya na para to confirm na nabigyan sila ng visa. So he said that the passports will be delivered to your address. And then, yun na nga, nag-congratulate na siya sa amin and my kids already had their visas. Approved! So, dito sa experience na to, malalaman natin na hindi talaga mahirap mag-apply kung talagang pinaghahandaan mo and kung talagang qualified ka. And kung hindi ka naman pinalad na mabigyan ng visa, the consul will immediately give back your passport with a blue paper indicated doon na kung ano yung reason ng denial ng application mo. So in that paper, hindi siya specifically na nakalagay kung ano yung reason, but it's just a vague information na nakalagay doon na you're not qualified para makakuha ng visa. So that's it, Wanderers. I hope na marami kayong natutunan dito sa experience ko with my kids kung paano namin pinaghandaan, paano namin hinandle confidently ang kanilang mga interview, and nagkaroon naman ito ng magandang resulta dahil lahat inayos namin prior to the interview. Ang kanilang DS-160, pinulido, ang interview pinaghandaan, and during the interview itself na araw na yon, maganda rin ang preparation na ginawa para sa sarili, kaya naging confident, naging flawless, at naging maayos po ang kanilang application and ang kanilang interview. So, Wanderers, always remember na pag pinaghahandaan mo ang visa application mo, talagang magkakaroon ito ng magandang resulta. Unless talagang hindi ka pa qualified na magkaroon ng US visa. So, it really depends on your profile. And I hope na pag nag-apply ka ng US visa ay maging confident and ready ka, and make sure din na maganda rin naman ang inyong qualification para mabigyan din po ng magandang resulta ng consul ang inyong application. So that's it, Wanderers. Thank you for listening to our story, to our own experience, and I hope marami kayong natutunan. And sa next time, if gusto niyo pang makarinig ng more experiences or more stories about visas, please let us know and comment below para next time i-feature din natin yan. And syempre, of course, please like, subscribe, and comment on this video. Please like our videos and watch para marami pa kayong matutunan about visa guides for Filipinos. So until next time, Wanderers, and good luck sa inyong interview, and I hope makapasa rin kayo and ma-share nyo sa amin pag naging successful ang story ninyo. So for now, bye, Wanderers, and see you again next time!